Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Charlita Berdon Pangan, the Assistant GM of Lamak Multipurpose Cooperative dito sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri, ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin muli sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot syempre sa sektor ng agrikultura. So sa mga kasama po natin ngayong umagang ito, samahan niyo po kami sa isang panalangin sa panimula po ng ating programa. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga puso. Punuin mo po kami ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ng pag-ibig na marunong umunawa, magpatawad at magbahagi. Naway maging daluyan po kami, Lord, ng inyong liwanag sa aming mga kapwa. At as usual po, para po sa program na ito, tinataas po namin na simula, kabuuan hanggang lapag ng MNP. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para po sa salita ng karunungan, para sa pag-asa, ang bukas ay laging may dalang liwanag. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, lalong lumalamig. Ano po, December 20, 2025. At syempre, as usual po, we are happy to welcome you sa ating episode. Tayo po ay nasa Season 7, Episode 51 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakasama pa lang po sa ating programa, tama naman po, no? Or i-check po natin. Ano po ba yung signal natin dyan sa dzas.febc.ph? At gayon din po sa ating Facebook, kamusta po yung ating sagap? Malamang sa ano po ito, pagka sa Facebook, sa ating data or internet connection, pwede po tayong magtungo kung hindi pa tayo aware sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course, sa Talapihitang 702 sa AM band. At para po sa umagang ito, nais naming batiin ang lahat ng mga tagapakinig at taga-suporta ng ating programa. Maraming salamat po. You mean the world to us dito sa MNP. At thank you so much po for always joining us, making us feel less alone sa oras na ito. At una na nga po dyan na bumabati po sa atin si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang Kapaskuhan, mga ka-MNP. Maraming salamat sa inyong mga magsasaka dahil sa inyo, mayroon kami palaging may laman ang hapagkainan. Merry Christmas, Miss Ella. Thank you po, Ma'am Helen. Always po on point ang inyong mga mensahe, lalo na po at by any chance na ating kasama din ngayon ng ating mga minamahal ng mga magsasaka at mangingisda. Maraming salamat po sa inyo ipinababatid na mensahe para sa kanila. Gayun din po nag-iiwan ng mensahe si Ma'am Marlo Barbosa de Osera sa kanyang account ng kanyang anak. This is Sir Richard Rab de Osera. Magandang umaga po sa inyong pareho. Maunlad na Pilipino po sa ating lahat. Pagpapala sa mga magsasaka
ang La Nina kasi hindi masyadong stress ang mga halaman dahil masyadong mainit na klima. Ayun, thanks to the Lord for that. Galing po ito kay Ma'am Marilu. Thank you so much po sa inyong mensahe at obserbasyon. Ganyan din po, binabati po natin ng magandang umaga at babasahin natin ang mensahe ni Sir Epifanio Salvador. Good morning, share na po while listening on PM Radio. Thank you so much po, Sir Epifanio. Ito na po yung natural yung nung last week, I think. Na iba po yung aking orientasyon. Pero salamat po muli sa inyong mensahe at pagbabahagi na ating programa sa mas nakararami. At least po sa inyong mga FB friends. At gayon din po, magandang umaga po kay Sir Ronald Young. God is good all the time, wonderful and winnable. Saturday morning, everyone. At nais din nating batiin ng magandang umaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mensahe si Ma'am Liwayway Atienza. Blessed Saturday morning, Ma'am Ella at mga kasama. Ayun, malamig na umaga sa ating lahat. Mula naman po yan kay Elvira Buyugan. Magandang umaga po sa lahat. Mula naman po kay Ma'am Rosa Arigin. Mula kay Sir Ronald Young, Jesus, the Promised Messiah. Merry Christmas, everyone. At galing po kay Sir Jerry Suryaga at Ma'am Nora Cancela. Blessed morning po. Live or long live EBC. God bless you. At greetings din po kay Ma'am Helen Reyes Concepcion. Nanonood din daw po si Ma'am Felicidad Kaidig Mandridejos Espiritu. Magandang umaga po. Blessed morning po, Maula da Pilipino. God bless. Mula po yan kay Evangeline Manggubat. At pagbati rin po kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning, Miss Ella. At sa lahat ng staff ng MMP, ingat po. Ayan. At wow, napaindak ako sa OA ng jingle ninyo. Mapagpala talagang gumising ng maaga. Mula po ito kay Ginoong Federico Jr. Termulo. Thank you so much po. Dapat po panoorin niyo po yung official nito, music video. Magtungo lamang sa official channels, specifically ng Facebook ng National Organic Agriculture Program. Balita ako may nanalo din daw po sa pa-dance contest nila. Pero kung nais pa po ninyong pagpawisan, gawin po itong exercise, you are very much free to do so po, no? So, pwede nyong tignan yung official steps na madaling-madali lang sundan at pagbati na rin sa aking katukayo na si Pamela Reyes para sa mga steps na makikita po ninyo dun sa official music video nila. And also, to mix Dale Rosette naging panauhin din natin siya nito lang nakaraang Nobyembre para nga po isulong ang tungkol sa buwan ng organikong agrikultura. So pagbati po sa ating mga kasamahan and of course sa ating Director for NOAP, Director Bernadette F. San Juan. Maraming salamat po. At para po sa umagang ito, para po sa benepisyo ng mga nais mag-uwi ng panibagong kaalaman, makakasama po natin ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative na base po sa Pinamungahan sa Cebu para po sa kanilang pagbuo ng at kasama po sa pag-unlad ng Lamak Multipurpose Cooperative sa kanilang komunidad. Kilalanin po natin ito through the Story for account ni Ma'am Charlita Berdon Pangan. So, ayun nga po, no, mamaya po abangan yan. Kasama pa rin ang ating mga Regions on the Go po, hatid sa atin ng ating mga farmcasters and also ating katuwang na segment, hatid po sa atin ng Philippine Rural Development Project, ang Unlad Komunidad. Gayun din po ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin ay Batid ba ninyo? Siyempre, atid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. 11th Organic Month, formal lang binuksan ng DAOAP. Formal lang binuksan ng Kagawaran na Pagsasaka sa Gitnang Luzon sa pamamagitan ng Regional Organic Agriculture Program ang ika-11 pagdiriwang ng National Organic Month na may temang kabuhayang OA, kinabukasang okay. Halina't kumita sa organikong agrikultura noong Nobyembre 24, 2025 sa tanggapan ng DARFO 3. Sinimulan ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang ribbon cutting ceremony na pinangunahan ni DA Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapos Jr., Regional Technical Director for Operations in AMAD Arthur D. Dairit,
Regional Technical Director for Research Dr. Irene Emadjon, Field Operation Division Chief Elma S. Mananes, Agribusiness Marketing Assistance Division Chief Carmen Zeta Esnogoy, Regional Agriculture Engineering Division Chief Engineer Elmer Tubig, at Regional Organic Agriculture Focal Person Mary Joy M. Daguro. Alinsunod sa Presidential Proclamation bilang 1030 Series of 2015, pinagdiriwang tuwing buwan ng Nobyembre ang National Organic Agriculture Month upang itaguyod ang organikong agrikultura bilang isang malusog, ligtas at napapanatiling paraan ng pagsasaka. Layunin ng pagdiriwang na ito na higit pang bigyang diin ang kahalagaan ng organikong pagsasaka at mahikayat ang mga magsasaka na makinabang sa pagsulong ng pangmatagalang kaunlaran sa sektor ng agrikultura. Itinatampok din ito ang organikong pagsasaka bilang isang napapanatili at kapaki-pakinabang na kabuhayan na nagbibigay benepisyo sa komunidad at sa kapaligiran. Bilang bahagi ng programa, itinampok ang iba't ibang organikong produkto mula sa mga Participatory Guarantee System o PGS Certified Farms, kabilang ang Tarlac Organic Producers, Organic Farmers of Bulacan District 6 at National Empowerment and Development Exchange. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon. Magandang araw. Ako po si Janina Brosas mula sa DARFO8. Naging matagumpay ang paglunsad ng Benteng Bigas Meron Na program nitong nakaraang Lunes sa Katarman, Northern Samar. Ito ay pinangunahan ni Direktor Rodel G. Macapanyas, OIC Regional Executive Director. May 400 sako ng tig 50 kilos ng bigas ang inihanda at nagkakahalaga ng 20 pesos bawat kilo. Aabot sa mahigit kumulang 1,200 na pamilya ang nakabenepisyo sa nasabing programa na kinabibilangan ng vulnerable groups tulad ng mga magsasaka, mangingisda, minimum wage earners, senior citizen, PWD, solo parent, 4-piece beneficiaries at mga indigenous people. Napapanahon ang paglunsad ng programang ito dahil kamakailan lamang ay sinalanta ng magkasunod na bagyo ang Northern Samar. Ang Benteng Bigas Meron Na program ay isa sa pamaskong handog caravan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli, ito po si Janina Brosas nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. Naging mas merry ang Pasko ng mga media practitioner dito sa Butuan City, lalong-lalo na ang mga nanalo sa Grow Your Own Food Media Challenge na may malaking papremyo. Ginanap ang awarding ceremony matapos ang 3 buwan na contest na kung saan ang mga media ay nagtagisan sa kanilang garden na may lawak na 100 square meters. Gulay ang karaniwang tanim ng mga kalahok. Mismong si Dicaraga Regional Executive Director Arlan Mangilin ang naghandog ng award sa mga nanalo na sina Madeline Lunita ng Radio Kamao bilang pangatlong pwesto. Pumangalawa naman si Ray Brangan ng Bumbo Radio at ang naging kampiyon ay si Wilmar Palcoto ng Radio Sincero at may 4 pa na consolation prize winners. Ang mga nanalo ay nagkatanggap ng cash award at certificates. Ikinatuwa naman ni Director Mangilin ang pagtugon ng mga media sa naturang hamon o paligsahan upang ang mga media ay di lang tagapagbalita ngunit naging katuwang na rin sa food production at naranasan nila mismo ang buhay magsasaka. Sa panig naman ni Palcoto na naging kampiyon, laging pasasalamat niya ang kaniyang pagkapanalo dahil umano naging susi ito na lalo pang paigtingin ang pagtatanim kasama na ang buong pamilya at mga kapitbahay. Dahil sa magandang feedback ng mga local media sa programa, sinabi ni Rafis Chief Ria Abaw na baka may second season pa ito sa papasok na bagong taon 2026. Ito si Aurel Aray sa Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapag-ulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, radio program po ng Department of Agriculture Central Office, makakasama po natin ang ating Assistant General Manager mula sa Lamac Multipurpose Cooperative dito po sa Cebu. At syempre, ikinagagalak po namin at thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin, Assistant GM Charlita Verdon Pangan. Ma'am Reggie, kamusta po kayo? Okay, good morning po, ma'am. Ayun po, once again, thank you po sa pagpapaunlak sa aming panayam ngayong araw na ito. At syempre, pag-uusapan natin yung ating mga activities para po sa ating multipurpose cooperative. Pero para mas makilala lang po ng mga first time sigurong maririnig, ano po ba yung kooperatiba natin at kailan po ito itinatag? Pwede na rin po ba nating isegue to ano po ba yung parang primary mission natin, bakit natin ito binuo?
So, thank you sa question mo, ma'am. So, yung Lamak Multipurpose Cooperative is coming from the word Lamak. Lamak is a barangay. So, part of the 26 barangay of Pinamungahan. So, situated a very far-flung area of all the barangay in Pinamungahan. So, we are 14 kilometers from our town going to Lamak, and we are 7 kilometers going to Bunga, which is the nearest part, no, within the city of Toledo. So, Lamak MPC, we started 1970 with 70 farmers devoting up 50 pesos to make it 3,500 as our modest capital to start the business. So, ano po yung mission ng 70 farmers po sa Barangay Lamak? Kasi noon, we don't have roads, so wala po kaming karsada, very lively po yung lugar namin, and wala kami electricity, and even wala kaming potable water. So, parang hindi po naranasan ng mga taga-Lamak kung paano mabuhay sa isang lugar na ganito yung maranasan nila. So, what they did is that nag-group sila, tapos the major livelihood ng taga-Lamak is rice farming. So, ang need nila sa lugar na yan is the farm inputs, wherein mahirap bili ng farm inputs because they have to walk 14 kilometers going to the town. So, kaya nag-put up siya ng consumer store. We call it Lamak Samangnayon. That's Marcos era. So, after the nakarinig sila ng orientation about that organization. So, nag-put up sila ng Lamak Samangnayon. That's a consumer store selling primarily the farm inputs needed for the farmers in the entire community. So, wala pong, sabi nila, itong kapital na ito, so ano pong gagawin natin? So, kaya ito yung kapital na to start the business. Tapos, yung sabi nila, sino naman yung mag-manage sa ating store? So, wala po silang isusweldo, kaya they offer themselves as a voluntary. So, every day, so iba-iba yung magtitinda. Monday, iba, Tuesday, Wednesday, and so on. So, kaya po, naisip nila kasi wala tayong karsada, so sabi nila, ay magtatap tayo sa government agency. So, luckily, so, nakaisip po sila, so, na-realize po yung road concreting. Barangay Lamak sa Valley, so, meron kaming bukid, no? So, tinitibak namin yung bukid just to pass going to Lutupan. Okay, so, and then, next is wala kaming electricity, so, dapat nag-partner po kami ng ibang mga agencies, so, we tap the Cibico in Toledo, with the leadership of Father Paking. So, sabi ni Father Paking, sige, meron akong mga poste. So, kayo na po yung magtatayo. So, sabi nila because the value of volunteerism is very, makikita talaga yung sa mga tao sa Lamak. So, sila po nang tatayo ng poste, and then, yung mga asawa nila, sila po yung nag-prepare ng food, no, for them. So, kaya, na-energize yung community. And the next is wala kaming potable water. So, we have several caves, no? So, kami po yung nang-manage ng, isa sa mga source ng water is the cave, and then, yung kooperatiba po ang nagmamanage ng water system in partnership with the barangay. Okay? Ayun. So, po nung natin, kwento, umpisa pa lang, unang tanong pa lang, yung community natin, sabi nyo nga, Ma'am Reggie, na energized po sila na maging bahagi ng, kumbaga, yung challenges na meron, specifically for Lama, kasi nga hindi siya ganun ka-accessible. Yung kuryente din, may challenge tayo doon. Sa tubig, meron tayong resource, pero yun nga, hindi siya ganun ka, well into place pa for Lamak. And doon po sa ating community store, Ma'am, di ba yung 3,500 na nag-start tayo? Mga ilang taon po ang inabot before siya, kumbaga,
sa masasabi natin in business terms, nagkaroon na siya ng return of investment. Okay po. So, under the management of Lamak Samang 9 before, they face challenges sa pagpamalakad po ng negosyo. So, kaya 1996 when meron po tayong a group of, we call it Barangay Lamak Blomes. So, Barangay Lamak Organization Management Effective System. That's a group of professional coming from Barangay Lamak. So, nagrupo po sila and then they talk over the management. So, that's the time that they started credit and saving services. And then, from 3,500, nag-ano na po sila into lending. And then, year 1992, March 30, 1992, that's the time that we registered the organization into a full-fledged cooperative registered by the CDA, the Cooperative Development Authority. So when we start lending, our capital is only 20,000 during that time because yung wala pong financial services po in the community. So kaya po sabi ng mga managers or leaders sa kooperatiba is kunti lang yung ang credit limit. So, one member, you can lend only 500 pesos and then sinasabi namin na kung manghiram ka kayo ng 500, isauli mo the next month kasi yung iba naman yung manghiram ng another 500 para marami yung matulungan, marami yung makagamit po sa capital. So kaya with the mind sa mga membro na kailangan isauli yung pera na hinihiram nila. So over time, during that time, when we started microfinance in March 2000, so that's the time that we expand to town. So from the barangay, we expand to town and then we launched the first member savings operation. So during that time that we launched the MSO in town, so we generate almost 200,000 during that time. That 200,000 is very instrumental to start into credit and savings and into the microfinance. So we tend to start the individual lending, which is the Torco type lending. We call it an express loan. Yung daily po yung payment every day. So then from the barangay, we expand to the town. So that's the time that the people in town also join the cooperative. Okay. Then most helpful na intervention po in terms of credit and savings when we partner the Land Bank. Yeah. So, Land Bank grant us an initial credit line of 1 million to start our business and nagbili po kami ng hauling truck. Kasi dito, yung hauling truck, siya yung parang ambulansya. So, siya yung sasakyan. May masakit kasi we're very far from here to the hospital. So, under the leadership of our GM, Ma'am Ellen Limocon, kasi siya yung pioneer na GM or president during that time. So, sabi niya kasi midwife siya. So, kung may magpaparesita po ng magbigay po siya ng resita sa mga tao na sabihin niya na ito yung bilhin mo na gamot. So, ang next na question is ibabalik sa kanya yung resita. Sabi ng member sa tao, saan kami kumukuha ng pera? Wala kaming pera. So kaya nag-thank po yung GM natin ni Ma'am Ellen kung paano sila matulungan. Kaya nag-create kami ng lending services. And kasi midwife din siya, so pag may emergency, yung hauling truck namin na ginagamit to haul mga produce coming from Barangay Lamak, hindi lang ito sasakyan sa mga produkto, no? From here sa mga saging doon sa city, but then ito po din ginagamit na parang ambulansya na din sa mga member dito sa Barangay Lamak. Multipurpose, So, hauling multipurpose talaga. Hindi lang yung cooperative yung multipurpose natin. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Maligayang Pasko sa ating mga magigiting na magsasaka, mangingisda, livestock raisers, aquaculture growers, processors, traders, millers, cooperatives, associations, at lahat ng katuwang natin sa sektor ng agrikultura.
Ngayong Pasko, taos puso ang aming pasasalamat sa inyong sipag, tiyaga, sa bawat butil ng palay, bawat huli ng isda, at bawat produktong inyong inaalagaan ay ihatid ninyo hindi lamang pagkain, kundi pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Kayo ang buhay ng ating sektor at dahil sa inyo, tunay na may ngiti ang bawat tahanan ngayong Kapaskuhan. Binabati ko rin ang aking DA family, ang ating mga agriculturists, engineers, veterinarians, extension workers, researchers, scientists, inspectors, technologists, at lahat ng empleyado sa opisina man o sa nasa field sa inyong malasakit at tapat na paglilingkod. Dama ng ating mga magsasaka at mangingisda ang serbisyo ng pamahalaan. Kayo ang tahimik na puwersang laging naroon, minsan mas maaga pa kaysa sa sikat ng araw. Naway naging panahon ang ating Paskong ito ng pahinga, pagkakaisa, at panibagong sigla sa pagpasok ng bagong taon. Sama-sama natin itaguyod ang sektor ng agrikultura na mas matatag, mas makabago at higit nagbibigay buhay at pag-asa sa bawat Pilipino. Muli, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Para sa isang masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon sa lupa. May pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA, may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't wag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng OA, ang NOAP. Kain na na!
At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain. Sa almusal, Tanghalian, hapunan, sa opisina, mapakarenderya man o restaurant, siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace. dito makasisiguro ka na sariwa, ligtas, at tatak PGS ang mga produkto. Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya. Kaya para garantisadong organiko ang ihahain, Tatak PGS ang hanapin. Oh, anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang tay, baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Ella Arshaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. So, yun nga po, nakakatawa yung kwento natin dahil yung community natin ay yung may malasakit. Kasi parang yung sa sinabi niyo po kanina, yun, ito si hauling truck, ambulansya din siya, tapos yung pagsasauli ng 500 para makagamit din yung iba, na i-instill din sa mga tao sa komunidad na mag-ipon kasi lumaki yung 200,000. Ma'am, ano ba yung pinapanggalingan noong pambayad po nila? Is it parang purely po na agricultural po yung kanilang pinapambayad din po sa hiniram nila? Yes, because during that time, hindi pa kami nakapartner mga agency to bridge them into market. So, kaya yung ginagawa namin, halimbawa, meron po silang harvest na 1 kilo na talong po. So, halimbawa, pwede rin lang pambayad ng utang doon sa kooperatiba. And at the same time, kasi meron po kaming members evaluation policy that ang membro po, kailangan po siya mag-contribute any amount every month on the share capital and savings. So, dapat po, sabi ng membro, wala naman akong pera kasi dito lang kami sa liblib. So, pwede din siya mag-contribute as a share capital doon po sa produce sa kanyang farm. So, ganun po. Ayun. So, parang i-insure po natin, nasisiguro natin na hindi nalulubog sa utang yung po natin, ang hihiram po nating miyembro. At dito po sa mga kasapi natin, ano po kaya yung composition nito? Purely mga farmers lang po ba ito? May ilang porsyento po dito yung mga magsasaka natin? Yes. So, from 70 farmers, they are the pioneer members. So, from 70 farmers, right now we already have 154,000 members. We're in 60% are farmers coming from different regions and even different doon na sa ibang lugar. Like we are operating Cebu, Bohol, Negros, Leyte, and Iloilo, and as well as Bukidnon. Mm-hmm. Yung atin pong naman ma'am, yung mga namumuno po sa ating org chart, kumbaga. Yung mga namumuno po sa ating kooperatiba, ito po yung talagang mga taga dito din lahat, parang born and bred din po sa ating Lamak. Yes po, ma'am. Ito sigurong sikreto po ng pagpapamalakad ng kooperatiba kasi the pioneer leaders, no? So, coming from the sa pioneer, tapos na another generation. Say for example, yung chairman po natin is anak po ng one of the board of director before. And so, yung mga founder po, so nandito pa sila. So, like what the vice chairman said na yung in-law niya is part ng pioneer po ng organization, ng cooperative. Kumbaga, wala po tayong mga outsider. Lahat shared talaga yung gustong mag-survive yung ating kooperatiba. At ayon po sa impormasyong aming nakalap, meron linya doon na pumukaw sa akin yung naging siyang lifeline
ng ating komunidad para siya mag-thrive po, no? At katulong natin yung mga miyembro. At din ma'am, sa mga current nating services and products na inaalok po ng ating Lamang MPC, ano-ano po ba yung mga meron dito? Nakafocus pa rin lang po ba tayo sa agriculture? Since tayo nga po yung mga nag-aangkat po tayo ng mga produce? Yung mga programs and services natin sa Lamang MPC is naka-anchor po sa mga sustainable goals. So, we're having these programs and services just to respond the need of our vulnerable sectors to our farmers. So, there are women and fisher folks. So, yung mission po natin is to really respond their needs. So, kaya po, yung mga programa natin, makikita natin, just not a very the large scale businesses yung iba, just to respond lang, a small scale lang, to prove to our farmers in the locality that there is money in agriculture. So maybe makikita natin mamaya na meron tayong processing plant. So we also encourage our youth. So aside from credit and savings, we have several programs. So we have Co-op Youth Planet, that's a Co-op Youth Laboratory Cooperative. We registered in CDA. And then we have one of the component of it is the Sagip Youth. So that's Sustainable Agriculture Educational Program. We're encouraging the youth to be in agriculture, and pinapaaral po namin sila doon sa ating farm school. Oo. Tapos nila mag-aral, so dapat po makikita po natin na meron po silang, makikita natin kung ano yung ina-apply nila talaga doon sa ating organic farm, kung ano yung lang natutunan. So kaya they are also the successor of our cooperative. So talaga may mga intention po talaga yung ating mga founders, even yung mga current po natin namumuno, na ipagpatuloy po ito, no, through parang ititrain po natin yung mga youth natin. At paano po natin sila na-entice? Kasi parang siguro sa panahon ngayon, kita nila na gusto yatang, baka may mga options sa kanila gustong umalis. Why choose po yung request ng mga elders dito na, uy, dito ka na lang kasi pagpatuloy natin yung ating magandang naumpisahan? Yes, as we all know ngayon po na medyo ang youth po is, masabi natin na parang hindi pa po sila aware kung halimbawa sa kooperatiba and more especially po sa agriculture. So kasi nakikita po ng youth na paano ako mag-engage sa agriculture kasi yung parents ko nakita ko ang hirap-hirap naman, di ba? Oo. So kaya we have to start po na ma-change yung mind po ng mga youth that there's always pera po sa agriculture. So halimbawa ngayon, when we started partnering Philippine Carabao Center, and we started a group of mga group of cluster of buffalo. So hindi po namin sila talaga na encourage kaagad. So what we did is that the management sabi nila ay dadali na muna natin sila doon sa Bohol, Ubay Bohol. So, mag-immersion sila. Pero hindi namin sinabi na mag-immersion. Sabi namin, ay, doon kayo sa Bohol para magbakasyon lang. So, pinaikot-ikot namin sila doon sa mga spots na Bohol. Then, after na nag-ikot-ikot sila sa mga tourist spots, doon sila pinatira namin sa mga farmer doon sa Bohol. When that farmer, nag-take care po ng mga buffaloes. So, mga 5 buffaloes, I think, in one family. So, doon po na, farmer-to-farmer interaction. Kasi pag kami yung magsabi sa kanila, sabi nila, bakit kayo magsabi? Wala naman kayong makita, no? So, hindi po sila maniwala. So, kaya, nag-farmer-to-farmer interaction sila doon. So, nakita nila yung ang bahay ng farmer na doon po may mga, may nakapost na nag-graduate na yung mga anak nila, just as simple lang na ma-educate po lahat. So, kaya nga, pagdating nila dito, na-encourage na po sila mag-join po sa cluster. So, right now, we already have dairy cluster of farmers, wherein yung mga dairy farmers natin, sila yung po nakukuha ng gatas sa mga buffalo. So, sabi nila, salamat na lang kasi during COVID time na
na-retrench po sila sa mga trabaho nila doon sa city, wala na po sila construction doon, umuwi sila dito sa bukid, so at least na lang nakatulong kami na meron na po silang hanap buhay. So in one buffalo, an average milk na makuha nila is 5 to 8 liters, and then during mag-milking sila, so i-deliver na nila yung milk sa amin, we buy it at 80 pesos per liter, tapos ipaprocess namin doon sa ating processing plant. So, ganun po yung intervention ng cooperative in terms po sa dairy. At dyan po muna natin puputulin ang ating usapan kasama ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan sa Cebu. Magbabalik po ang ating discussion kasama si Ma'am Reggie Charlita Berdon Pangan. Maraming salamat po. Abangan po ang mga susunod nating episode. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Once again, kagaya po ng binanggit natin sa umpisa ng ating programa, ito po'y katuwang natin o dito po'y katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Para po sa umagang ito, hatid ni Ma'am Eunice Gregorio ng PSO Visayas ang ating UK. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating sundan ang pagsali ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa naganap na 18th Negros Island Organic Farmers Festival sa Bacolod City. Ang Philippine Rural Development Project na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay isinusulong sa ilalim ng Kagawaran ng Pagsasaka mula noong taong 2014. Layunin ng 18th Negros Island Organic Farmers Festival na pagsama-samahin ang mga magsasaka, producer at iba pang stakeholders sa sektor ng pagkain upang isulong ang sustainable food systems. Makikita sa aktibidad ang mga lokal na produktong agrikultural, suporta sa mga magsasaka, pagpapatibay ng ugnayan ng komunidad at pagbibigay-pugay sa mayamang kultura at food heritage ng Negros. Pinangunahan ang ribbon-cutting ceremony ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson at Department of Agriculture NIR Director Engineer Jose Albert Barogo kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Tampok sa nasabing festival ang pagsali ng sarit-saring enterprise sub-projects na sakop ng DAPRDP sa Negros Island Region, kagaya ng virgin coconut oil ng Bliscofa sa Valencia, Negros Oriental, Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise ng Sipalay City, La Castellana Coffee Processing and Marketing Enterprise ng Municipality of La Castellana at marami pang iba. Laking tuwa ng mga nasaling kooperatiba dahil tulay ang 18th Negros Island Organic Farmers Festival sa mas maraming oportunidad. Ayon kay Governor Lacson, sinadyang pagsabayin ang Organic Farmers Festival at Terra Madre upang palakasin ang kolaborasyon ng mga lokal na magsasaka at mga slow food chef mula sa iba't ibang bansa sa Asia at Pacific. Binanggit niya na ang pagsasanib ng dalawang kaganapan ay magbibigay daan sa mga chef na direktang kumuha ng sangkap mula sa mga lokal na magsasaka at maipakilala ang yaman ng ani ng Negros sa mga delegado mula sa Pilipinas at sa buong mundo. Hinimok din ni Governor Lacson ang mga magsasaka at mangingisda na ipakita ang kasaganaan ng lupa at dagat ng Negros bilang patunay ng lakas ng sektor ng agrikultura ng lalawigan. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Happy
Happy Saturday mga ka-agri! Sabay-sabay nating kilalanin at pahalagahan ang kawayan, isang simbolo ng tatag, galing at likas na yaman ng Pilipino. Batid ba ninyo na ang bamboo o kawayan ay hindi pala isang puno, kundi isang uri ng damo? Oo, tama ang narinig ninyo. Ang bamboo ay kabilang sa pamilya ng mga damo, particular sa subfamily na Bambusoideae. Kaya kahit mukhang kahoy at kasing tangkad ng puno, iba ito. Ang tangkay o culm ng bamboo ay walang laman sa loob, walang bark o balat, at hindi na lumalaki sa diametro o taas pagkalipas ng isang season. Taliwas sa mga puno na patuloy ang paglaki taon-taon. May mahigit 1,400 species ng bamboo na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo mula Asia hanggang South America. At hindi lang ito maganda sa tanawin, napakahalaga rin nito bilang matibay, eco-friendly at sustainable na materyales sa pagtatayo, paggawa ng muebles at maging sa pagkain. O ayan, ngayon alam nyo na. Muli, ito po si Ira Cruz para sa ating Agri-Trivia segment, Ang Batid Ba Ninyo? Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising. Muli kami nagpapasalamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 11, Talata 10. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami ulit sa aming mga kasama pong tinuturing na pamilya dito sa DZAS para po sa bawat episode na hatid namin sa inyo, kabilang ang episode na ito, at sa inyo pong mga tagapakinig. Thank you so much po. Kita-kits tayo ulit at siguro nung mga nakaraang buwan pa kayo binate, no? Pero syempre hindi kami papahuli. Advance Merry Christmas po sa bawat isa at thank you so much, Lord, for always having this grace na ipaalala sa amin kung bakit po kami nagkaroon ng ganitong klaseng pagdiriwang at kasiyahan. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng biyaya. And thank you po sa lahat ng mga binibigay ninyong kalakasan sa mga taga-subaybay po ng MNP. At sa amin din po na sa side ng mga tagapagtaguyod nito, maraming salamat, Lord, sa lakas, diskarte at talino. Maraming salamat sa talento na inyo'y pinamahagi sa aming lahat para makapaglingkod sa inyong ngalan. Magbabalik po kami ulit sa susunod na Sabado. Samahan niyo kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. At syempre, kasama po aming mga katuwang sa programang ito, kabilang si Binibining Ira Cruz at ang mga bumubuo pa sa Agriculture and Fisheries Information Division, Regional Agriculture and Fisheries Information Sections, lahat po ng mga DA Regional Field Offices, and of course, mga kasamahan namin sa DA Central Office. Ito po ang Maunlad na Pilipino, hanggang sa muli po magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.